Lahat masabi, praise the Lord. Primal Panginoon, tayo po dadako na sa pinaka-importanting bagay sa bahagi sa ating gawain sa araw na ito, mga kapatid. Tayo po napaka-importante po ang salita ng Panginoon. Ito po mag-guide sa atin. Ito po tunay na kayamanan yung salita ng Panginoon. Ito po mag-lead sa atin at tayo po ay mag-improve ang ating knowledge sa salita ng Panginoon at tayo po ay kalugdan ng Panginoon. Ating biyay lahat pagkakataon sa ating beloved preacher, Brother Perpit Iyas. Ating palapakan nating buhay na Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher, Brother Roland Cardenas. Tayo ko'y manalangin sa ating mahal na Panginoon. O pagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, narito po kami taos puso na pakumbaba sa pagunat dalangin ng mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Patawarin mo, Diyos, ang bawat isa sa amin, mga pagkukulang sa aming mga pagkakamali, O Diyos. Linisin mo aming mga puso't isip sa iyong banal na salita, mahal na Panginoon, sa ng akin wala kong magagawa. Bigyan mo kami sa pangunawa. Sa pangalan ni Jesus, amin sinasaway, lahat rin ng mga pag-alinlangan, lahat ng mga gawa ng kaaway, cast out with the blood of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Purihin natin mahal na Panginoon, una tigit sa lahat, ang kataas-taasang pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal, pagdadakila, at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang. Dubling paggalang sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida, sa mga beloved children, sa mga pag-alala, sa mga gininto ang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linacia Almeida, our beloved Mama Dear, sa tanang mga kaigsunan, kauban nato karon. Magandang gabi sa ating mga kamanggagawa, beloved co-workers, co-preachers, beloved ordained preachers, lahat ng mga live webcast viewers, sa lahat ng mga nanunood sa ating mga kabatiran sa ibang bansa, buong Luzon, buong Visayas at buong Mindanao, sa dako ng Zamboanga, sa mga kamanggagawa po natin dyan sa Tala, Lumbangan, sa tanang mga kaigsunan nga naabot sa atong tingog. Magandang gabi at welcome po sa ating banal na gawain. Lalo tigit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen! Lahat tayo pagbigay ng palakpak sa ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga igsoon, ato lang ning sulat-salutan o Tagalog. Kaya usahay kining magbisaya ta, mubalintong usahay ning atong dila, masaktan po natong Tagalog. Kanya, o gusto po natong Tagalogon tanan, mubalintong po natong dila, musingit po ning Bisaya. Say praise the Lord. Muna mga kaigsunan nga maminaw tag maayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Salamat sa dakilang Diyos, sa gintong pagkakataon narito tayo upang magbigay papuri, pasalamat, pagluluwalhati sa ating buhay at magapangyarihang Diyos. Amen? Say praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon at pupukus tayo mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo. Huwag naamoy mga Biblia, mas labing maayo. Mga kaigsunan, katong walay mga Biblia, magampo lang ta. Mga kaigsunan, nga makabili tayo ng Bible. Dahil napaka-importante po, mga kaigsunan. Ang Biblia, labaw pa kabilinhon kaysa tanang butang sa kalibutan. Sama aning cellphone, mga kaigsunan. Amen? Bisan pag unsa kanindot sa imong cellphone, bisan unsa na kamahal, mas bilinhon pa ang Bible. Amen. Dahil ang Bible, ito po ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po ang paghuhugutan natin sa ating pananampalataya. Amen. Kakaiba ang Biblia sa ibang mga babasahin tulad ng newspaper, comics at iba pa. Kakaiba ang Biblia dahil ang salita ng Diyos, ang Biblia, ito po ay may kapangyarihan.
Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Basahin po natin, dito tayo sa Jeremias, Kapitulo 17, versikulo 7. Praise the Lord. Jeremias, Kabanata 17, ang talata 7. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ito pong verse, mga kapatid, maaring gagamitin at ginagamit sa iba't ibang mga mangangaral. Amen. Marami ng bisis natin pong napakinggan itong versikulo, kapitulo. Pero para sa atin, mga minamahal, napakasarap at hindi natin pagsawaang pakinggan dahil po, mga minamahal, sarap na parang pagkain na pag ating mapakinggan ang salita ng Diyos, pag isinusubo natin, mga minamahal, ito po ang magbigay sa atin ng kalakasan. Amen. Napakamabisa, napakamasustansya ang salita ng Diyos, mga minamahal. Ang salitang mapalad ay hindi basta-basta. Amen. Say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Mapalad ang taong tumitiwala sa Panginoon. At ang pag-asa ay ang Panginoon. Bakit po, mga minamahal? Pag tayo po'y tumitiwala sa ating dakilang Diyos, talagang hindi tayo bibiguin. Amen? Subok na para sa atin, sa tagal nating paglilingkod, na ang Diyos natin ang pinaglilingkuran, habang tayo tumatawag sa Kanya, kahit ibulong lang natin sa Kanya, talagang nakasentro ang pakinig ng Diyos sa ating mga dalangin, sa ating mga daing. Andyan na ang katugunan. Amen? Hindi tulad noong una, mga kapatid, na tayo po'y lumuhod mula pintuan hanggang artal. Walang isa sa atin noon na sa higanting relihiyon na nakaranas ng himala. Wala tayong mga personal na mga testimony. Wala tayong mga personal na mga karanasan sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, hindi tulad rito. Ang iba bago pa lang, pero mayroon na silang mga nakikitang mga kamangha-manghang gawa ng ating dakilang Diyos. Mga kagila-gilalas na gawa sa ating mahal na Panginoon. Say praise the Lord. Hindi lugi pag tayo po'y magtiwala sa ating dakilang Diyos. Amen? Ang napakagandang bahagi po sa buhay ng isang Kristiyano na atin pong ilagak ang ating pananalig at tiwala sa ating dakilang Diyos. Bakit po? Siya ang Diyos, siya ang Panginoon, at siya ang Hari. Amen? Basahin po natin dito po sa Isaiah, Kapitulo 10, versikulo 10. Isayas, Kabanata 10, ang talata 10. Kung paano kasumpong aking kamay na may kaharian ng mga Diyos-Diyosan, na mga larawan nilang inanyuan ay mga higit na dami kay Jerusalem at sa Samaria. Amen. Jeremias, Jeremias, Kapitulo 10, ang talata 10. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos, siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Karapat dapat lang tayong mananalig at tumitiwala sa Diyos. Dahil siya ang Panginoon. Amen. Siya ang Diyos. Nag-iisang Diyos. Nag-iisang Panginoon. Nag-iisang Diyos. At siya ang Hari. Amen. Pag sabihing Hari, mga kapatid, kaya niyang gawin lahat. Amen.
Walang bagay na hindi magawa sa isang hari. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang lahat ng tuhod ay luluhod. Ang lahat ng dila ay magsasabi na siyang Panginoon sa langit at sa lupa, maging ang nasa ilalim ng dagat, sa ilalim ng lupa, at maging nasa ibabaw ng langit. Mga kapatid, ay sumasaludo sa nag-iisang Diyos, ang hari sa mga hari, Diyos sa mga Diyos, Panginoon sa mga Panginoon. Yon ang ating pinaniwalaan. Amen? Magawa niya ang lahat ng bagay. Maraming mga tao na binabawasan ang kanilang paniniwala. Ang sabi nila, hindi na ang Diyos naghihimala sa panahon natin ngayon. Kung nagpapagaling ang Diyos nung unang panahon lang, sa ngayon hindi na at wala na. Amen? Iba na ang kanilang paniniwala. Sa kanilang pag-akala, nag-iba na ang mahal na Panginoon. Nag-iba na ang ating dakilang Diyos. Pero sa atin, sa ating karanasan, sa ating mga personal na may experience, sa ating pamumuhay, sa ating paglilingkod, sa ating pananalig, sa ating pananampalataya, ay tunay na ang Diyos, walang pagbabago. Amen? Nanatili ang kanyang pagka-Diyos. Siya ang Diyos noon, Diyos ngayon, at magpakailan-kailan paman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Basahin natin ang Hebrewanon Kapitulo 13, versikulo 8. Hebrewanon, Kabanatang 13, talatay 8. Si Jesucristo ang siya ring kahapon at ngayon. Oo, at magpakailanpaman. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailan-kailan paman. So hindi lugi, hindi tayo mabibigo pag ang ating tiwala, pananalig at pananampalataya ay ilagak natin sa ating mahal na Panginoon. Dahil siya ang Diyos na walang pagbabago. Ang ginagawa niya nung unang panahon, kaya pa rin niyang gawin hanggang ngayon. Amen? Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Maraming beses sa Biblia, ginagawa ng Diyos, pinapatunayan niya sa siya'y hari. Mga minamahal, kahit niyang pag-utusan ang lahat ng bagay. Amen? Sa panahon ni Jonas, si Jonas ay inutusan ng Diyos papuntang Ninive para ipangaral ang Ebanghelyo dahil ang mga tao roon napakasama. Pero sa takot ni Jonas, siya ay pumunta ng ibang ibayo at tinakasan ang utos ng Diyos, mga kapatid. Sumakay siya ng bangka, doon sa laot, mga minamahal, inutusan ng Diyos ang hangin. Pinapalakas ang hangin at pinapalaki ang alon. Amen? Kaya ng Diyos ang lahat dahil siya ay hari. Lahat ng bagay kayang utusan ng Diyos dahil siya ay hari. Amen? Lahat ng bagay ay ginagawa ng Diyos. Kaya po, kahit bato, pwedeng utusan ng Diyos. Amen? Kahit kahoy, pwedeng utusan ng Diyos. Amen? Kahit ang kalikasan, lahat ng makikita natin dito sa kapaligiran, kayang utusan ng Diyos. Kahit hayop, pwedeng utusan ng Diyos. Amen? Nung sinuway ni Jonas ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, maraming nadamay. Pati ang mga sakay ng bangka, nagtaka sila bakit biglang lumalakas ang hangin at lumalaki ang alon. Mga kapatid, nagtataka sila. Pero sa nakita ni Jonas na siya ang dahilan kung bakit dumating ang trahedya sa kanilang paglalakbay. Amen?
Ang sabi ni Jonas, buhatin niyo ako, itapon niyo ako sa dagat dahil ako ang dahilan kung bakit tayo nagkaganito. Amen. Say praise the Lord. Ikatlo, inutusan ng Diyos ang malaking isda na lamunin si Jonas. Amen. Say praise the Lord. Mahirap takasan ang kalooban ng Panginoon. Pagpilitin natin ang sarili natin, mga kapatid, nasawayin ang gusto ng Diyos, baka yon ang sanhi ng ating ikapahamak. Amen? Kailangang masunod ang kalooban ng Diyos, mga minamahal. Sa buhay ni Jonas, ipinaranas ng Diyos na talagang kailangang sundin ang kalooban ng Panginoon. Maraming bagay na kayang utusan ng Diyos dahil sa yari. Siyang Diyos, siyang Panginoon, mga kapatid. Tulad sa panahon ni Propeta Elias. Noong inutusan siya na pumunta doon sa Sapa, doon sa Tumira, nagtaka at natakot si Elias, mga minamahal, dahil doon walang makain. Ang sabi ng Diyos sa kanya, huwag kang mag-alala, utusan ko ang mga uwak na magdala sila ng pagkain para pagkakainin ka. Amen? At dumating ang panahon, matagal na ilang buwan walang ulan, mga kapatid. Natuyo ang Sapa, wala ng tubig na mainom, wala ng makain. At inutusan na naman, pumunta ka sa Siripta, huwag kang mag-alala. Doon mayroon akong utusan na isang babaeng bao, pakakainin ka doon, hindi ka magugutom. Talagang sinusuplayan sila ng Diyos kahit saan sila. Pag sundin mo lang ang kalooban ng Panginoon, ang Diyos na ang bahala sa atin. Huwag tayong dapat mag-alala, hindi tayo dapat mangangamba, hindi dapat tayo matatakot. Pag masunod mo lang ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, siya na ang bahala sa iyo, siya na ang mag-provide sa iyo. Lahat ng bagay kaya nang ibigay sa iyo dahil siya ang hari. Maraming bagay na kaya nang utusan para mapunuan ka sa iyong mga pangangailangan. Say praise the Lord. Hindi kinulang ang propeta. Amen? Say praise the Lord. Bakit ito ang topic natin? Dahil na-recall natin, mga minamahal, ang mga nasiunang mga pangyayari. Ang ating mahal na pastor habang siya nagpasting. Mga kapatid, ang sabi niya, mag-break ako pag ang Diyos magpadala sa akin ng breaking. Mga minamahal, biglang may iring tumalon, nagdala ng bulsita, may dalang pagkain. Amen? Talagang kaya ng Diyos lahat ng bagay, mga minamahal, para maipakita niya ang Diyos natin ay totoong buhay at makapangyarihan. Sa Diyos walang imposible. Lahat tayo'y magbigay palakpak sa mahal na Panginoon. Say praise the Lord. Nakasama ba kayo nung linggo? Doon ako sa Liloan. Pero narinig ko yung testimony ng ating mahal na kapatid. Talagang kamangha-mangha ang gawa ng ating dakilang Diyos. Amen? Yan ang bagay na hindi natin kalimutan. Kahit anong mangyari, pupokus tayo sa mga gawa ng ating dakilang Diyos para hindi tayo mapapagod, hindi tayo manghihina, hindi tayo manghihinayang sa mga oras na iginugugol natin sa ating pumapagparito upang sambahin natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pera na nawala sa ating pamasahe, hindi natin pagsayangan kung pupokus tayo sa mga gawa ng ating mahal na Panginoon, ang mga kagilagilalas na gawa ng ating dakilang Diyos. Say praise the Lord. Si Nanay Adelina Tapaw. Amen? Talagang, mga minamahal, pag magbasa ka ng Biblia at makikinig ka sa mga testimony, mga minamahal, talagang parang umiikot ang mundo.
Bumabalik ang nakaraan. Ang nasa Biblia ay nangyari sa panahon natin ngayon. Nung ang ating kapatid, mga minamahal, mga ilang araw wala na siyang makain dahil wala siyang bigas. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, kung kunin mo ako, wala akong magagawa. Pero kung buhayin mo pa ako at maglingkod sa iyo, bigyan mo ako ng lakas sa aking katawan. Nung nagpuri ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, pagkatapos ay nakatulog, bukas ang kanyang pintuan. Pagisingin, nakita niya ang napakalaking aso, maputi. Ang sabi niya, hindi karaniwang aso ang kanyang nakita. Hindi ordinaryong aso ang kanyang nakita. Siya nagulat, kumuha siya ng walis tingting, mga minamahal. Ang sabi niya, inano niya ang aso, mga minamahal. Ang sabi niya, anong ginagawa mo dito? Aso ka. Umalis ka, umalis. Kahit anong ginagawa niya, mga kapatid, hindi umalis ang aso. Nakatingin sa kanya ang napakaputing aso, hindi pangkaraniwang aso, mga minamahal. Pagdating ng ilang seconds lang, mga kapatid, biglang sumuka ang aso. Hindi laway at hindi pagkain ang sinuka ng aso, kundi isinuka ng aso ang isang pitaka, mga kapatid. Ang sabi pa niya, ano ba tong aso to? Magnanakaw tong aso. Bakit? Hindi pagkain, hindi laway ang sinuka, kundi pitaka. Mga minamahal, biglang umalis ang aso. Hinabol niya, mga kapatid. Mga ilang segundo lang, hindi niya nakita ang aso. Mga minamahal, magtatanong tayo kung anong aso to. Bakit, mga minamahal? Sa atin, matagal na tayong nag-alaga ng hayop. Kahit anong hayop, bigyan mo ng piki na pagkain. Subukan mo. May aso ka sa bahay ninyo, bigyan mo ng isda nga kahoy. Kakainin ba yung kahoy na isda? Hindi. Subukan mo yung aso, mga kapatid, na bigyan mo ng pagkain. Karne na bato. Mga minamahal, talagang hindi kakainin. Simhuton ranas, iro, mga igsoon. Ang iro, mga minamahal, napakatalas ang kanyang paningin at ang kanyang pangamoy. Amen? Hindi mo talaga maluluko, mga minamahal. Nagtaka ang ating mahal na kapatid, binalikan niya ang pitaka, hindi nabasa ng laway. Amen? Hindi nabasa ng laway, mga minamahal. So ibig sabihin, mga kapatid, parang hindi galing sa bibig ng aso yung pitaka. Amen? Nagtanong ang ating mahal na kapatid, mahal na Panginoon, kanino ba kaya itong pitaka? Hindi man to sa aking pitaka. Habang binubulay-bulay niya ang Bible, ang sabi ng Biblia, tatawagin mo ako at ako'y sasagot sa iyo. Itinanong niya sa mahal na Panginoon kung kanino pala talaga yung pitaka. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa kanya, nasa iyong harapan na yung pitaka, sa iyo na yan, mga minamahal. Talagang napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo nakaranas, hindi tayo nakakita sa ganitong pangyayari sa ibang mga kongregasyon.
Dito lang sa Jesus Miracle Crusade, naranasan natin mga minamahal, ang mga kamangha-mangha, ang mga kagilagilalas na gawa ng ating mahal na Panginoon, na talagang pag tayo ay sumasampalataya at maniwala sa Kanya at mananalig sa Kanya, hindi tayo bibiguin ng ating mahal na Panginoon. Andyan ang ating dakilang Diyos, mga kapatid, nag-aantay lang sa atin. Hallelujah! Pag tayo tumawag sa ating mahal na Panginoon, lubos na tumitiwala sa ating dakilang Diyos, lubos na mananalig sa ating mahal na Panginoon, yan ang ikinatuwa ng ating dakilang Diyos. Ang Diyos ay hindi makatubili ibigay sa iyo ang iyong kinakailangan. Ang Diyos mabuti sa buhay natin. Ang Diyos ay magbigay ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Say praise the Lord! Talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Pag tayo po'y tumitiwala lang sa mahal na Panginoon, ilagak natin tayo manalig sa Kanya, hindi niya tayo bibiguin. Sa panahon natin ngayon, pandemic, mga minamahal, maraming naghihirap, nagsara ang ilang mga company, kahit siguro ang Bangko Sentral ay magsara. Amen. Kahit ang pinagkunan mo ng pinansal ay magsara. Pag maglingkod ka sa mahal na Panginoon, naging open ang portahan ng Diyos, mga minamahal. Naging open, mga kapatid, ang durungawan ng Diyos. Bubuksan niya ang panalangin, ang pagpapala at ibibigay sa atin na wala ng sipit na kalalagyan. Yun ang pangako ng Diyos, mga minamahal, na ating pinaglilingkuran. Buhay siya at makapangyarihang Diyos. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Purihin natin ang mahal na Panginoon. Walang mawala sa atin kung ilagak natin ang ating tiwala at pananalig sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Habang tayo umawit sa ating mahal na Panginoon, tayo po'y magbubulay-bulay sa Kanyang mabubuting gawa. Kay gandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord. Mga minamahal, walang lugi kung tayo po'y tumutiwala sa mahal na Panginoon. Kahit anong sitwasyon sa buhay natin, ang Diyos ay dyan palagi. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos. Mabuti ang Diyos, mami na mahal. Inubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, Panginoon. Hindi tayo magsawang magpapasalamat at magpuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Yes, Jesus.
the Lord. Glory to God. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Napakabuti ng ating nakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Bigay po natin pagkakataon ng Beloved Lord Church. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved co-preacher, Brother Perpetias. Maminmal tayo po idadako na sa ating mga pangailangan. Maminmal, hallelujah, habang narito kumikilos ang banal na Espiritu ng ating pinakamal na Panginoon, samantalahin natin ang pagkakataon, mga minmal. Walang imposible sa ating Diyos na buhay, mga minmal. Hallelujah. Tayo po ay manalangin, mga minmal. Idulog natin sa ating buhay ng Diyos, ating mga kahilingan, hindi maiksi ang kamay ng mahal na Panginoon upang hindi maabot ating mga kahilingan, ating mga pangailangan. Ito ay nakikita ng ating pinakamahal na Panginoon. Paging sa ating mga webcast viewers, iba't ibang panig ng mundo, kayo man ay naroon sa loob ng inyong tahanan, may asahan niyo, mga minamahal, hallelujah, ang makapangyarihang kamay ng ating pinakamahal na Panginoon, na ang Diyos ating pinaglilingkuran buhay. Hindi patay, kundi buhay, makapangyarihan, mga minamahal. Lahat ay magagawa ng ating mabait na Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah, panakilang ang maon Diyos sa makapangyarihan sa lahat ng padala sa pangalan ni Jesus. Sapagkat ang ito malapay noon, narito kami malapay sama-samang dumadalangin, sinagpapakambas yung harapan sa pokot panalangin namin minamahal, aming ginagawa ng Evangelist, wellness na dalmer, yun ang prophet of God, O Diyos. Hallelujah. Pagmulat patawarin mo kami sa mga pagkukulang, pagkakasala. Malapay noon, abutin mo ang bawat pangailangan ng mga anak. Malapay noon, mga beloved brethren namin sa dakong ito ng San Fernando Pitalo. Malapay noon, batid mo ang pangailangan ng bawat isa, mga sitwasyon. Malapay noon, hallelujah, kung saan ang ilan sa amin maharap ng mga problema. Malapay noon, narito, amin ditulog sa iyo. Malapay noon, kapangyarihin mo bawat pangailangan ng mga anak na mga kailangan. Malapay noon, may masiwalang kamaralan ka. Hallelujah! Pagalingin mo ang mga ramdaman, wala pa yun. Natasip ang mga problema. Higit sa lahat, pag-awagan mo kami, wala pa yun. Hanggang sa pagbabalik, wala pa yun. Ito po ang aming samot panalangin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus, at magsabing Amen. Inyong ipatong mainamal ang inyong isang kamay sa inyong ulo at ang isang kamay sa parte ng inyong katawan, naroon ang inyong karamdaman, inyong imagination, mainamal ang inyong karamdaman. Ito ba'y ating palalayasin sa pangalan ni Jesus. Walang imposible sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sige po. Ako na kilang ang mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, ang banal sa pangalan ni Jesus, sa pawat panlangin, aming minamahal, aming ginagaling Evangelist, wellness na dalmer, prophet of God. Siyo makapangyarihan pangalan sa pangalan ni Jesus. Sama-sama namin sila sa wayan, lahat uri mong karamdaman sa mga kapatiran. I command you right now, demons with infirmity, sickness and diseases, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, arthritis, ulcer, leprosy, demons of COVID-19. I command you, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out. Sickness be healed, problems solved, vices be God. The mighty name of Jesus, demons of doubt and belief cast out from them. The mighty name of Jesus of Nazareth, be healed, be blessed. In Jesus' name. At bilang panampalataya, mga inmal, atin na pong babanggitin ang hallelujah, praise the Lord. Let us shout, hallelujah, praise the Lord, 3 times with jump. Sige, sabay-sabay po tayo sa mga beloved brethren natin, naroon sa mga tahanan, sa loob ng tahanan, lahat ng mga umantabay, sa mga sandaling ito, mahinmal. Lahat po tayo, atin mong babanggitin ang hallelujah, praise the Lord, kasama ang paglukso. Sabay-sabay tayo, sige po, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, dear Jesus. Purihin po ang ating pinakamalapit. Tayo po ay makakaupo na mga minamahal. Lahat ng pagpapuri, pagdadakila, pagluluwalhati, pagparangal, pagsamba, naukol lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. And mga minamahal, God bless you po. We love you, the Lord. But our dear Jesus loves you more. Sa ating mga announcement, sa magitan ng ating beloved co-preacher, beloved Brother Alex Asoy. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, Brother Joshua Aglorosa, ating beloved preacher, Brother Perpet Iyas, sa pagdadala ng misahe ng pasalita ng Diyos. At talagang pinagpala tayo minamahal dahil po hindi na po natin makita sa mga movies
mga salida isun ko ang mga panghitabo no sa atong pagpangalagad sa Ginoo kundi kita mismo minmahal nakasinati nga tinuod buhi ang Dios nga atong gilagaran. Amen. So praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minmahal sa ating mga schedule of services. Huwag po natin kaligtaan po minmahal every Sunday. Mag-upisa tayo ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Wednesday service, alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At ang Friday service po, minumahal, ito po yung mag-upisa ng alas 6 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi po, minumahal. Purihin po ang ating buhay ng Diyos. At ang ating programa po sa YouTube channel, sa may Facebook po, sa may internet po, minumahal. Gabi-gabi po ang ating Jesus Miracle Hour po, minumahal. No, sa ating mga televiewers, mga webcast viewers, ito po'y gabi-gabi po minmahal. Mag-upisa tayo ng alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Isang oras lang po minmahal ang ating programa sa Jesus Miracle Hour po minmahal. At huwag po tayo minmahal ay manatili sa panunood minmahal, kundi subukan po nating dumalo sa ating mga gawain po minmahal. Luzon, Visayas, Mindanao, mag-isagawa sa nasod ang ating banal na gawain. Purihin po ang ating buhay na Diyos minmahal, magpalihans. Ari lang sa tubangan, magpalihans, magpa-council, at lang sa precious area po, minamahal. Sa ating temporary paghihiwalay po, minamahal, sa pamagitan po ng ating Lord Preacher Brother Antonio Rondina, sa atong pagbulag-bulag po, minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Labi siya po itong Lord Preacher Alice Asoy. Pag-ambot ang mga igsoon sa antong temporary pagbulag-bulag. Dalag yung kadiyos sa nagtapusan, malapin no ni matam kagabi no gadi nga salamat. Malapin ang tapos mga bilaton, malapin yung simdilik service, malapin sa pag-isos na baton sa MCJ Pulsolem, labiton, awitar mga choirs, mga biting sa ison, pagpasabot sa paghatag sa kapulugalad, labon sa tanan si mga pulong, nga magagahong, Ginoo salamat, malapit kami lagruso, kamang gilagaran, Ginoo. Salamat sa tubagan sa papag-ampo, sa kanyang sa balatin, kabagos ko rin bisulubad sa problema, pag-amping proteksyon, na antanan kanimo, Ginoo, dagan salamat, malapit kiguban karamo, Dios, tipor bagbulag-bulag, sa dalangin sa mga basturi sa Almida, Lord, ka mag-amping proteksyon sa matag sa kanamo, likat taos kasi ang talagman sa magbiyahe pagsakay sa skinan, ibalik sa magsimba sa pagdaig paghimaya kanimo Friday service kintanong giampo sa gabang pangalan ni Jesus in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po sa ating Brother Preacher Brother Antonio Rondina. Mga lamanuhay, mga pangmustahay bilang mga anak sa tumboy nga Dios. We love you in the Lord, but our Dear Jesus loves you more. Good night ug maayong gabi kanatong tanan. Praise the Lord.